Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Muli. Ako. Tayo po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na pinagkaloob sa atin para pag-aralan po ang kanyang salita. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, buksan na po natin ating mga Bibles sa Matthew chapter 24 verses 4 to 8. Matthew 24 verses 4 to 8. At basahin po natin ito lang sa sagutan. Matthew 24 verses 4 to 8. Ang sabi po sa verse 4, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Together, all these are the beginning of birth pains. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sapagkat binigyan mo ulit kami ng pagkakataon, kalayaan na pag-aralan ang inyong salita. Salamat sa mga nagdaang linggo namin pong nakita ang mga palatandaan na inyo pong iniwan para malaman namin, Panginoon, na malapit ka na bumalik. Sa amin po ulit na pag-aaralan ngayon, nawa mas makita namin, mas makonvince kami na talagang ang inyong pagbabalik ay anytime na. At nawa sa amin pong pagkaalam nito ay makita namin kung ano yung mga dapat namin gawin bilang paghahanda sa muli mong pagbabalik. Tulungan mo yung lingkod sa kanyang pagbabahagi, nawa namin ito sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga drivers, sino mga driver dito? Marunong mag-drive. Yan. Okay. So, napakahalaga na marunong tayo magbasa ng road signs. Diba? Pagkuha natin ng lisensya, sino ba dito yung nag-exam? Okay, sa mga exams natin, yun lagi ang isang tambak na road signs ang ipapasa ulo sa iyo, sapagkat napakahalaga na alam mo yun. Dahil pagka hindi ka marunong magbasa ng road signs, ito ang mga pwede mangyari sa iyo. Aksidente ka, hindi ka makarating sa patutunguhan mo, at hindi niya makasira yung iyong sasakyan. Pwedeng ang puntahan mo ay hospital o kaya ay sementeryo. So, pagka hindi ka marunong magbasa ng road signs. At ayon po kay David Jeremiah, sa popular na author at saka preacher sa Amerika, ang road signs daw, ang road signs ay may tatlong ipinapakita every time na makikita natin ito. May mga road signs daw na tawag ay informational road signs. Okay? Nagsasabi siya, katulad nitong road sign na ito, may tatlo siyang mensahe, basta makita mo. Okay? Una, nasan ka na? Diba? Pangalawa, saan ka papunta? At pangatlo, gaano ka pakatagal bago makarating doon sa pupuntahan mo. Diba? Kanyang pinapakita, basta makakita ka ng ganyang road signs, mga billboards, And then, ang pangalawa daw na pinapakita ng road signs, hindi lamang information, but invitation. Invitation. Katulad ng road sign na to. Welcome to Strawberry Farm. Okay? Si Jollibee ang nag-invite. At ang ibig sabihin ng road sign na ito, dumaan muna kayo sa Jollibee bago kayo pupunta sa Strawberry Farm sa Baguio. Okay? So, marami kayong makikita ganyan. Diba? Welcome to Calapan, Oriental Mindoro. Kaya, welcome to Makati. Diba? Makikita kayong ganyan. Sa Cavite, welcome to Imus. The Christmas capital of the Philippines. Ano nyo ba yun? Dahil ang dami mga parol doon. So, they are inviting us. May mga road signs nila. At meron daw ng mga warning signs. Katulad nito, rough road. So pag nakita ng driver,
ang gagawin, bibilisan ba lalo? Ibig sabihin, bilisan to. Diba? Mag-iingat ka dyan. Pagka ito, stop, look, and listen, pag yan ang nakita nyo, no, ingat ka din, no? You have to stop, look, and listen. Madalas, saan nyo makikita tong sign na to? Malapit sa riles. Diba? Kasi pag hindi mo siya nakita, hindi mo siya narinig. Ikakabatid mo yun, no? Kaya napakahalaga po ng road signs na to. At ito din, sign na to. Do not enter, wrong way. Diba? Sa UP Los Baños po, merong sign na ganyan doon sa isang school building na do not enter. Wala yung wrong way, do not enter. Sabi ng isang estudyante, uy, do not enter to, wala daw pasok. Kaya 1 week siyang hindi pumasok. No? Kaya nung siya pumasok finally, sabi ng teacher, bakit 1 week kang hindi pumasok? Kasi po lagay na sign doon sa tapat ng school natin, do not enter. No entry. So, pag mali ang iyong basa o pagkakaintindi sa road signs, ay kakapahamak mo. Di po ba? Sa Bible, marami pong road signs na ipinakita ang Panginoon all throughout history. No? Kung paano tayo mabubuhay sa mundo ito. No? Kung paano tayo mabubuhay ng maayos. No? Kung paano natin may enjoy, no, ang pamumuhay sa mundo ito. No? Bagamat maikli lang ang buhay natin, no, binigyan tayo ng mga instructions ng Panginoon, ng mga road signs ng Panginoon para maging maayos. Para hindi tayo manghinayang at hindi tayo magsisi, no, sa maikling buhay na pinagkaloob sa atin. No? Para maging productive po tayo, para maging meaningful yung ating pananatili sa buhay na ito. At ang ating pong pag-aaralan ngayon, no, ngayong taong ito, ay yun nga po, tungkol po sa muling pagbabalik ng Panginoon. No? At napakahalaga, no po, napakahalaga na alam po natin yung mga signs, no, na binigay ng Panginoon para alam natin kung paano tayo maghihintay. Okay? Ang sabi po dito sa Psalm 119 verse 19, basahin nga po natin. Ready? Begin. I am a stranger on earth, who will hide the commands of me. Okay. Ang sabi po ni Haring David, I am a stranger on earth. Ako ay dayuhan, no, sa mundong ito. Ano pong ibig sabihin pagkadayuhan ka sa isang lugar? Hindi ka taga ron, no? Meron kang pinanggalingan or meron kang sariling bayan. Okay? So sa mundong ito, tayo po ay stranger. Taga saan tayo? Okay. Sabi po ni Pablo sa Philippians 3:20, ready? Begin. Citizenship is in heaven, and we are in wait a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Okay. So sabi niya, our citizenship is, saan? Heaven. Okay, so kung tinanggap po si Jesus, yung mga tumanggap lang kay Jesus, ang mayroong citizenship sa langit. Ang ibig sabihin, pagka-citizen ka ng langit, ano yun? Tagaroon ka. No? Hindi ka citizen ng mundong ito. Okay? So, salamat sa Panginoon, no? Dahil hindi tayo taga rito. No? Hindi tayo mananatili sa mundong ito na punong-puno ng labanan, punong-puno ng mga struggles, punong-puno ng kahirapan. Diba? Kung sumaya ka man, saglit lang. Pero sa langit, kung babasahin at pag-aaral po natin ang Revelation, sabi doon, wala nang iyakan doon, wala nang sakit, wala nang kamatayan doon, at wala nang hiwalayan doon. Di po ba? Napakaganda po ng langit. At salamat sa Diyos, sapagkat hindi niya dinescribe ng buo ang langit. Or, maaaring describe niya, pero yung isip natin, no, hindi talaga niya mag-grasp ng buo. Di ba? Para ma-excite tayo. At para pag nakarating tayo doon, talaga magpapasalamat tayo sa Panginoon. Mga kapatid, we are strangers dito po sa mundo ito.
ang ating tunay na citizenship ay sa langit. And then sabi sa Psalm 32 verse 8, basahin po ulit natin. Ready? Begin. Okay, pagkaman tayo po ay dayuhan sa mundong ito, meron pong mag-guide sa atin, no? Meron pong magtuturo sa atin kung ano yung gagawin natin habang nandito po tayo sa mundong ito. At yun po ay ang Panginoon. Di ba napaka-alad po natin, no? Sapagkat ang gagawin sa atin ay hindi mga anghel, no? Hindi mga prominenteng tao. Okay? Hindi si Mayor, kasi sigurado ko si Mayor ang gagawin sa atin. Wala yung time, busy yun natin. No? Kaya kung saan-saan lang tayo mapapapunta. O kaya kung si President, no, ang gagabay sa atin, hindi kaya. Sa Pilipinas, 110 million tayo. Hindi tayo kayang gabayan, no, o pangunahan ng ating Presidente. In short, walang tao sa mundong ito ang pwedeng gumabay sa atin. Kahit na mga magulang natin, no, hindi tayo pwedeng gabayan. Lalo na pagka tayo mga taga Mindoro, no? Pag napalawas na tayo dito sa Maynila, hindi na nila alam kung ano nangyayari sa buhay natin. Di po ba? Pero ang Panginoon, ang sabi niya, I will guide you. While you're here, wala tayong lusot, no? Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon sapagkat kita niya na. Pero ang isang maganda doon, no? Ang Panginoon, kaya niya tayo tinitingnan na hindi para katulad lang ng parents natin na para maging pulis. No? Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka nandyan? Diba? Kundi para tayo ay hilahin. No? Tayo po ay palakarin sa tamang daan. Di po ba? Kaya mga kapatid, alam niyo po, naman, ang akin pong prayer every time na pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay parang kumukurot sa inyong mga puso. Parang, oops, pinapatamaan ng tao ni Pastor ngayon. Kung kayo ay tinatamaan at nasasaktan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang mensahe niya ay para ipaalam sa atin, kung halimbawa tayo ay nagkakamali na, o tayo naliligaw na, ay para paalalahanan tayo, no? Na tayo ay bumalik sa tamang daan. Sapagkat pagka ikaw ay nasa tamang daan, may kaligtasan doon. No? The presence of God is there to protect you. At mararating mo, no, yung gusto ng Panginoon na marating mo. At gaya ng lagi mo sinasabi, wala kang pagsisisihan sa mundo ito. No? Kung simula sa simula hanggang sa katapusan ng buhay mo, nandun ka sa daan ng Panginoon. Okay? Dahil yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, nandun ba kayo sa daan ng Panginoon sa bawat isa sa atin? No? Kung wala, nawang mensahe nito ay mag-convince sa atin na bumalik or hanapin. No? Sapagkat alam niyo po, hindi nawawala ang daan ng Panginoon. Hindi yun natutunaw. Tayo po ang nawawala. No? Tayo ang umaalis. Tayo ang naliligaw. No? Ang daan ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, nandyan lang yun. No? Kaya, ang panalangin natin ngayong umaga, ibalik tayo ng Diyos. Okay? So, ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating maunawaan ang mga road signs ng Panginoon sa buhay po natin. Lalo na sa kanyang muling pagbabalik. Again, ito po ang ating theme for this year, kaya marami po tayong mapapag-usapan, no, ngayong taong ito tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. And then on the first Sunday, nakita po natin that we are living on borrowed time. So sana, dahil sa itong oras natin dito sa lupa, ay hindi ganun kahaba. No? In fact, si Methuselah no, 969 years siya dito. Pero tingnan niyo, kung babasahin niyo yung ending, and he died. Kumbaga, natapos din yung buhay niya. Kahit 969. Ang tagal nun, ano? Para siyang vampira. 900, halos 1,000 years siyang nabuhay din sa mundo. Pero namatay din siya.
No? Hindi siya umabot sa panahon natin. No? Kasi kung umabot siya sa panahon natin, talagang napakahaba ng buhay na yun. At ngayon, sa panahon natin, no, ang average lifespan daw ng tao ngayon dito sa atin ay 70. Okay? So, ilang taon na lang ako nun. Bago marating yun, malapit na, no? So, we are living on a borrowed time. Anong ginagawa natin sa buhay natin? No? Anong ginagawa natin sa natitira, no, na taon ng buhay natin sa mundo ito? Okay? Next, nakita natin last Sunday, dahil sa Valentine's or Heart's Day. So, napakaganda na pag-aralan natin ito that in the end times, manlalamig pa ng pag-ibig ng mga tao. At nawang hindi po tayo maapektuhan. Okay? So, nakita natin yung last week, paano natin ma-overcome yung panlalamig ng ating pag-ibig. At ngayong umaga, ang pabagat ko ng ating mensahe, gusto ko makita natin ngayon, know the signs of the end times. Know the signs of the end times. Alamin po natin ang mga tanda ng katapusan ng mundo. Katapusan ng panahon. No? O ng muling pagbabalik ng Panginoon. Alamin po natin. At tawa, tayo pong lahat, yan po ang desire ng Panginoon, no, hindi tayo maging mangmang sa mga bagay nito. Kasi pagka hindi mo po alam kung ano ang nangyayari sa kapaligiran at bakit nangyayari ang mga bagay na ito, tayo po ay matataranta, no? Tayo po ay ma-i-stress, madidepress, no? At magagalit. May pinapakinggan akong commentary kahapon sa radio. At ang sabi niya, lagi kong tinatanong sa Diyos, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Bakit ang dami kong problema? No? Bakit sa kabila ng pagsisikap ko na kumita, ay lalong dumadami yata yung gastos ko? Lalong dumadami yung bayarin ko? Lagi ako nagkakasakit. No? Sa kabila ng napakasipag ko sa pagtatrabaho. Bakit? Diba? Ganun dami. Ano? Tapos bakit ang daming krimen? Bakit ang daming nagugutom? No? Bakit ang daming corrupt? Yun mga sinasabi niya. Alam niyo po ba, kung hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kapaligiran, ganun ang ating magiging reaction. No? Lagi tayo magtatanong na yung tanong na yun ay may kasamang galit. May kasamang pagtatampo. May kasama na pagdududa na kung totoo nga bang may Diyos o wala. Di ba? Pero alam natin kung ano ang dahilan, bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Tayo po ay magpapatuloy. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Okay po? So, ngayong umaga, kung babalikan natin ang Matthew chapter 24, nakita natin ito last time, na ito ay huling gabi ng Panginoon bago siya mamatay. At nakita po rin natin, no po, na nagtanong dito yung mga apostol, ano? Kailan ba ang end time? Sa tanong tanda na ikaw ay babalik. So sinagot niya itong tanong na ito. So dito po sa verses natin pong pag-aaralan, no po, dito sa verses 4 to 8, sapagkat may 11 signs na binanggit ang Panginoon, dito sa chapter 24. Pero may tatlo lang. Or gusto niyo bang i-discuss natin yung 11? Baka 11 na tayo ng gabi matapos. Tatlo lang muna. No? Na ito po, I believe, ay nakikita na natin itong tatlong signs na ito. From verses 4 to 8. Ang una po, kung titignan natin, kung babalikan natin ang Matthew 24 verse 4 to 8, nasabi ng Panginoon, Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Okay, so pansin niyo yung word na watch out that no one deceives you. Ang ibig sabihin po ng watch out, ano po,
Ito po ay kinuha sa word, no? Or ang idea po ng word nito ay parang security guard. No? Nakakita na ba kayo ng security guard? Dito sa atin, security guard, tulog lagi. Di ba? Kaya nalulusutan. Pero, ang idea po ng watch out doon ay parang ang dapat maging secure or security guard na magbantay ka sa mga magnanakaw or sa kahit anumang pwedeng mangyari. Huwag kang tutulog-tulog. No? Dapat gising ka. Dapat aware ka sa kung ano ang nangyayari sa kapaligiran mo. Don't ignore things. Kasi nga, gaya na sabi ko kanina, pagka hindi mo pinansin, no? Pagka binaliwala mo ang mga road signs, no? Ano mangyayari sa atin? Kaya alam niyo po, ako ayokong mag-drive ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Ayokong mag-drive doon sapagkat doon po, no, kahit na ako uminom ng maraming kape, ako talagang inaantok. No? Talagang mababangga ako. No? Or kung halimbawa 1 to 4 ng hapon, ayoko din nang hindi ako nakaka-edit ng kahit 15 minutes. Kasi siguradong aantokin ako doon. Diba? Sapagat delikado pagka ikaw ay tutulog-tulog. Di mo ba? Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. No? Sa malalaman nyo, no? Or mag-ingat kayo sa huling panahon. No? Sapagkat may mga tao na mandadaya sa inyo. At ang ibig sabihin po ng word that deceives you there, ito po ay kinuha sa Greek word na ang equivalent nito sa English ay planet. Okay, yung no one deceives you or no one leads you astray. Ano ba ibig sabihin ng planet pag sinabing planet? Di ba ang planet ay ikot-ikot lang yun? Walang yun lang direction niya. Ay, ang kalooban ng Diyos sa atin ay we move forward. Pero ang planeta, paikot-ikot lang. No? So, ang ibig pong sabihin, nung deceives you, huwag mong hayaan na may magturo sa iyo para ilayo ka sa Panginoon. Okay? Huwag mong hayaan na lumayo ka sa Panginoon. Huwag mong hayaan na yung pangyayari sa buhay mo ay magpalayo sa iyo sa Panginoon. Huwag mong hayaan na yung mga problema mo, mga struggles mo sa buhay ay magpalayo sa iyo sa Panginoon. Sapagkat darating ang panahon, no, sa tindi ng mga problema na makakasalubong natin, kung hindi po tayo magbabantay, hindi natin mapapansin na unti-unti na tayong lumalayo sa Panginoon. No? Mapapansin mo po na lumalayo na tayo sa Panginoon pagka tinatamad na tayo mag-quiet time, pag tinatamad na tayong mag-pray, or kung mag-pray man tayo, laging, laging, hindi nyo na alam yung telegrama no? Yung mga millennials ngayon, hindi na alam yung telegrama. Maikling lang yun, no? Kung hindi nyo siya nai-enjoy, no? Kung mas gusto nyo na lang mag-stay sa bahay kaysa pumunta sa church, that means, kayo ay lumalayo na. No? Kaya pagka mayroon po tayong nararamdaman na gano'n, mga kapatid, kung hanggang tinatamad kayo magbasa ng salita ng Panginoon, yun yung time na kailangan nyo magbasa. Diba? Kung may time na nararamdaman yung tinatamad kang mag-pray, yun yung time na dapat kang mag-pray. Kung nararamdaman mo na tinatamad kang mag-church, yun yung time na dapat mag-church. Kung naiisip mo at tinatamad ka na mag-share ng gospel, yun yung time na dapat mag-share ng gospel. Okay niyo po ako? Sapagkat pagka hindi mo nilabanan, no? Pagka hindi mo ginawa ng paraan yung pakiramdam na yun, gustong-gusto ng diablo yun, ilalayo at ilalayo at ilalayo. Gagawa siya ng mga sitwasyon sa buhay mo para lalo kang lumayo. Hanggang sa hindi na siya ang iyong priority. Hanggang hindi na siya ang gusto mong gawin sa buhay mo. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat may mga road signs. Ang mga road signs, nakakita na ba kayo ng road signs na palitan-palitan?
Halimbawa, pagdaan nyo dito ngayon, dyan siya. Pagdaan nyo ulit sa sunod na araw, dito siya sa kabila. Diba? Walang ganon, di ba? Ang road signs, nandyan lang yan. Kasi, hindi pwede yung galawin. Di ba? Papapahamak tayo pagka ginalaw yan. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito'y mananatili, magpakailanman. Lumipas man ang panahon, no? Mag-iba man ang sitwasyon ng buhay natin, ang estado ng buhay natin, still the road signs of God remains. No? Na mananatili yan. At kung sakaling maligaw ka ng landas, hanapin mo lang yun. Makikita mo siya ulit. No? At aayos ulit ang takbo ng ating buhay. Okay po? So, sabi niyan, watch out that no one deceives you. So, bantayan natin ang mga puso natin, mga kapatid. No? Nawa ay kung makita natin ang sarili natin, parang tayo palayo na ng palayo sa Panginoon, balik tayo. Ang pray natin, Lord, ibalik mo ako. Ibalik mo ako sa inyo. Okay? So, ito po yung tatlong warning signs. Ang una, great deception. No? Magkakaroon ng matinding pandaraya. Okay? Sabi yan, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Okay? Hindi few people lang. Ha? Hindi yung mga elite people lang ang madideceive dyan. Many will be deceived. Okay? At alam po ninyo, kung titingnan natin ang history, since 1600 hanggang 2000, year 2000, ay meron 50 na mga tao na nag-claim na sila ay Kristo. No? Ang sabi niya dito, I am the Messiah. I am the Christ. No? Ako ang tagapagligtas. No? May 50 people, no? All throughout history, or from 1600 hanggang sa panahon na yun. Kasama na yung dalawang taga-Pilipinas. Nagsasabing anointed son of God, at yung isa ay yung si Senior Aguila. Kasama na yun sa 50. Imagine, kasali tayo, no? Pero yung Kristo sa atin. No? Hindi pa pala kasama yung mga Kristo sa samuan. Di ba? Pero, ang nakakalungkot, no? At nakakapagtaka, ang daming sumusunod sa mga ito. Di ba? Katulad na lang yun nga, isa Davao, mga lahat may pinag-aralan yun. No, iba, mga teachers, di ba? At yun nga, marami, lahat may mga pinag-aralan. Imagine, inabandon nila yung lugar nila. No, yung isang town. No, naging ghost town siya. Sapagkat sumama sila dito sa leader nila, papunta sa mundo. Sapagkat kiniklaim ng leader nila na siya ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. At bumuo sila ng isang community. Pero di ba, mapapansin ninyo, pagka ang isang tao kiniklaim niya na siya ay ang Kristo, lagi may skandalo na nabubunyag. Di ba ba? So yung isa rin na nag-claim na siya ang yung nagsanod, meron din siyang kaso ngayon. Di ba? At sa tingin ko, kung sasabihin ko rin na ako ang Kristo, ngayon ko makita, ay magkakaroon din ako ng kaso. No? Sapagkat naniniwala akong hindi hahayaan ng Panginoon na manatili at lalong maraming madaya ang magantong tao. Okay? So mga kapatid, sa huling mga panahon, no, I'm sure meron pang mga tao na lalabas dyan, no, na magka-claim na siya ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. At dahil sa napakagulo ng ating pong bansa, ang buong bayan, no, all of us are searching for a leader that can solve all these problems. Diba? That can give peace to the world. At yan po, pag pumasok ang Antichrist, yan po ang kanyang promise. At yan ang kanyang gagawin, to bring peace to the whole world. Kaya marami ang susunod sa kanya. Pero huwag kayo mag-alala. Once na lumabas na yung Antichrist, yung against, wala na tayo dito. Or sana kasama kayo, ha?
Sana pag dumating si Christ, walang matitira dito sa anong to, itong church na to. No? Lahat tayo ay nandito. Amen? Okay? So, kaya ang paalala ko sa bawat isa, siguraduhin nyo na tinanggap nyo ang Panginoon. Siguraduhin nyo na pagka kinuha kayo ni Lord o dumating siya, ay tayo makakasama niya. Sapagkat kung hanggang ngayon nagdududa kayo, ibig sabihin hindi totoo yung ating pagtanggap. Okay? Siguraduhin natin mga kapatid. Okay, so pagka kasi hindi tayo sigurado sa ating tinanggap, o sa ginawa ng Panginoon sa atin, sigurado madadaya tayo. So paano natin may iwasan to? Yung pandaraya sa kapanahon na natin. Kasi pag pinakinggan nyo talaga yung mga nag-claim that they are Christ, talagang minsan pagka hindi mo nga alam ang Biblia, paano ka talaga ma-attract sa kanila. Katulad yung isang teacher, kinausap siya ng leader na, at umuulan yata, nung sinabi ng leader na, tumigil ka. Umuulan, biglang tumigil na. Kaya nagulat yung teacher, sabi niya, totoo yata tagapagligtas ito? Kasi nagkataon pag sabi niya, biglang tumigil yung ulan. Kaya ayoko subukan yun eh. Pero, yun nga, doon lang siya na-convince, doon sa pangyayaring yun. Okay? Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. So, paano natin ma-overcome ito kung sakali? May makausap tayo, may marinig tayo. Ang sabi ko sa John chapter 8, verse 31 to 32, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Okay, kung ikaw talaga ay sumasampalataya sa Panginoon, sabi niya, if you hold to my teaching, you really are my disciples. Panghawakan daw natin yung turo ng Panginoon. Huwag niyong bitawhan yun. Huwag niyong pagdudahan ang katuruan ng Panginoon. Ang sabi niya, then you will know the truth, and the truth will set you free. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo lang, nasa Kanya ang katotohanan. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Okay? So pagka lahat ng pinag-aaralan natin, nabuhat sa salita ng Panginoong Jesucristo, pinanghawakan natin ito. Hindi tayo maliligaw ng landas at hindi tayo madadaya sapagkat nasa atin ang katotohanan, and the truth will set us free. Hindi ko sinasabi na ang truth ay masarap. Parati. Sometimes, ang truth ay masakit. Di ba? Kaya iba ayaw nilang mamuhay sa katotohanan. Mas gusto nilang mamuhay sa kasinungalingan. Diba? Kasi instant ang doon. Gratification. Pero later on, forever naman ang pagsisisi. Pero yung truth, maaaring masakit ngayon, pero pang walang hanggan ang kaginhawahan na itutulong ito sa atin. So, the truth will set you free. Next, ang sabi sa Acts 17, verses 10 to 12, sabi niya, as soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. So, kanina, yung binasa natin, kailangan ay panghawakan natin yung turo ng Panginoon Jesucristo. Ito naman, ang gustong ituro dito ni Luke na nagsulat ng Acts, kailangan mong i-examine ng scriptures na nagtuturo sa iyo. Imagine, ang sabi dito, sa verse 11, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Why? For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true.
Si Pablo na yung nagpipreach. Di ba? Magaling na si Pablo. No? Magaling na siya mag-preach. Pero anong ginagawa ng mga Berean believers? Ina-examine nila pag-uwi. Tama ba itong pinagsasabi ng Pablo na ito? Tuwing kailan nila ina-examine? Every day. Pinag-aaralan nila kung tama ba ang doktrina, tama ba ang paniniwala nito si Pablo. And because of that, no? Dahil sa ganun kanilang ugali, no? Na nire-research talaga nila kung totoo ito, ang sabi dyan, as a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Dahil sa kanilang pagsasiniksik ng salita ng Diyos, marami ang sumampalataya. No? Alam niyo kung bakit? Once na makita po natin yung truth, no? Once na makita po natin na itong salita ng Diyos ay makakatulong sa atin, ito po ay ating ihahayag. No? Ito po ay ating ibabahagi. No? Parang halimbawa punta sa isang restaurant na masarap na tapos healthy ba? No? At sa panahon natin ngayon, yung gusto natin na food, yung masarap na, healthy ba? Diba? At pag sinabi mo kung doon kumain, masarap doon ang food, healthy ba? Pagkaan yun, magsusugudan sa magsusugudan yun doon sa lugar na yun sigurado. Sa Mindoro, sa Calapan, nakakain na ba kayo sa sinag? Sinag? Okay, yun. Pagka pumunta kayo sa amin, doon kayo kumain sa sinag na restaurant. Doon, madami yung food, healthy ang food, at masarap ang lasa. At affordable siya. Kaya, may advertisement, may commission ako dapat. Pero, yun nga po, kaya nakailang ulit kami doon, nung umuwi kami. Tapos yung kapatid ni Sister Eleni, pumunta rin doon. At nakailang ulit dahil, okay, sana pag pumunta kayo, masarap pa rin yung food. No? Pero ganun po ang mangyayari. No? Pagka nakita ninyo yung truth, no? Na-realize nyo na yung inyong pinag-aaralan nyo ng truth, no? Pag sinare nyo yan, marami po ang makakilala sa Panginoon. Katulad na nangyari sa Berean believers. So, una, makita po natin para maiwasan natin ang pandaraya. No? Yung ating pag-aaral sa talents, pagkawakan natin yun. Huwag niyong pagdudahan. Second, yung examine it. No? Pag-uwi niyo sa bahay, nakikita ko yung iba, nag-notes. Pag-uwi niyo sa bahay, sana balikan niyo. Makaya na ngayon niyo lang sinulat, tapos next week na ulit kayo magkikita ng notebook ninyo. Balikan ninyo, no? Kasi alam nyo, ito ang na-realize ko, nag-take notes din ako. Pag binabalikan ko po itong mga mensahe ko, ay napibless ako. May bago akong nakikita. May bago akong instruction, no po, na nababasa sa kanya. May bagong idea na pumapasok sa akin. Kaya pagka-predict ko siya ulit, may dagdag na siya. Hindi naman sala yung dagdag, no? Kundi yung kasi ang salita ng Diyos, hindi mo mauubos yung laman niya. So, meron ng bago na di-discover. Parang pagbabasa po natin ng Bible, no? Sana nag-joy kayo sa ating challenge. No? Na basahin natin ang buong Bible hanggang December 10. So, marami akong na-discover na bago, no? Sa akin pong pagbabasa ng 4 chapters a day. So, yan po ang pangalawa. No? You have to examine it. Third, ang sabi sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Okay? Para hindi tayo maligaw, para hindi tayo madaya, mga kapatid, kailangan i-apply natin sa buhay po natin yung salita ng Panginoon. And then, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others also. Ang ibig kong sabihin nito, 2 Timothy chapter 2 verse 2, you share the word to others. Huwag mong sarilinin. Huwag mong itago. At ito po ang nakakamangha sa salita ng Diyos. Kahit yan ay pamahagi mo, yung kapangyarihan niyan hindi nababawasan. Okay?
yung effect niyan sa buhay natin, pagka sinare natin sa iba, is the same effect na mararanasan po ng pinagbahagi na natin. Maybe, ang dahilan kung bakit ayaw natin na ibahagi sa salita ng Diyos, ay meron tayong thinking na pagka nagbahagi tayo, mawawalan tayo. Di ba? Kaya minsan ayaw natin magbigay, mag-share, kasi baka maubos. Pero, ang salita ng Diyos, pag yan ay binahagi mo, kahit gaano karami, in fact, ang gusto nga ng Panginoon, ang buong mundo ay makarinig mo. Hindi mababawasan ang kapangyarihan nito. Kung ang salita ng Diyos ay kinonvince tayo na maligtas tayo, yun din ang mangyayari sa sinera natin. Kung ang salita ng Diyos, binibigyan dito tayo ng direksyon sa buhay natin, yun din ang mangyayari sa sinera natin. Okay? Kaya ito po ang apat na dahilan o paraan para hindi po tayo maligaw ng landas, para hindi tayo madaya ng mga taong darating dito na sila ang Messiah. Mga kapatid, kung hindi natin alam ito, one thing is sure, madadaya po tayo. Baka kayo ay isa na sa mga tagasunod nung nag-claim na sila ang Kristo or Messiah. Okay po? So yun po ang una na makikita natin. No? Natanda, magkakaroon po ng great deception. At nagsimula na po, di po ba? Marami na ngayon nag-claim na sila ang Messiah. At meron pa yung mga darating. Bantayan nyo lang. Pag nakita nyo yun, sana maalala nyo ito. Ito ang ating pinag-usapan ngayon. At makita natin itong mga talatang ito para hindi po tayo ma-influensyahan ng mandaralang yun. So, yun po ang una. Ang pangalawa, there will be global disagreements, no? Or international disagreements, or away, no? Or, ang sabi dito sa verse 6, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. So, pansinin niyo yung highlighted, no? Wars and rumors of wars. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Maraming labanan na mangyayari. At yan ay nasasaksihan na natin, mga kapatid. Kaya nagmamahalan ang mga gasolina ngayon, ang mga bilihin ngayon, ay dahil po sa mga gera na nagaganap. Ayon po sa statistics, ay meron daw pong 27 international existing wars. Ngayon pong panahon na ito, may 27 international. Wala pa yung mga local, ano po, na mga labanan. Okay, imagine, 27. Alam mo, kasama tayo doon. No? Yung rumors of wars, kasama ang Pilipinas doon. No? Kumbaga ay nagbabadya. Di ba? Na, kumbaga, hinahabaan lang natin hinahabaan pa yung pasensya natin. Dahil mukhang wala rin tayong magagawa kung sakali. No? Pero alam nyo, once na may mamatay na, no? Doon sa Ayungin show, basta may mamatay doon. Ano yan? Yung mga alliance, hopefully, nangako sa Pilipinas, nakakampi natin, ay tulungan tayo. Pero matinding laban. Kaya pag-pray na, sana hindi mangyari. Di ba? Sana iba na lang awayin nila. Huwag tayo. Di ba? Pero again, mga kapatid, makikita po natin, magkakaroon ng mga labanan. At kahit na alam natin ito, mga kapatid, hindi po natin talaga maiiwasang mag-alala. Sapagkat, yun nga, ang epekto nito ay sa ating pong kabuhayan. Tumataas na ang bilihin, no? Dumadami ang ating pong mga gastusin, no? Dahil nga, katulad ng gera ng Russia at saka ng Ukraine. Diba? Tumaas ang flour natin, sapagkat sila pala yung nagsusupply sa atin ng flour. Tumaas ang tinapay. Diba? So, yung gasolina, panay ang
taas din. Mababawasan ng 10 cents, pero ang pagtaas mga 1 and 10 cents. 1 peso and 10 cents. So talagang ang mga may-ari ng gasoline stations ay hindi lugi. Di ba? Tayong mga mamamayan ang nahihirapan. Bakit po? Because of this wars. So pagka pumapasok po sa atin itong pangamba, ano po ang dapat natin gawin? Sabi sa Psalm 46 verse 10. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Be still. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ang sabi ng Panginoon, pagka magulo ang iyong kapaligiran, at ikaw ay naapektuhan na, sabi niya, be still. Kalma ka lang. At alam niyo po ba ang literal meaning ng be still? Stop fighting anymore. No? Itigil mo nang makipaglaban. No? Ang yun po ang ibig sabihin ng be still. Itigil mo itigil mo na yung paglaban mong mag-isa. Yun ang ibig sabihin po ng be still. Naalala ko po yung kuya ko, nung siya po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Siya po ay nag-manage ng nightclub. So, nung meron siya nakaaway na isang addict, na pumunta doon sa nightclub, hindi nagbayad. So, hinabol niya, tapos sinuntok niya para magbayad. And then finally daw, one night after 2 weeks, nakaupo siya sa isang tricycle, nagmumuni-muni siya. Sabi niya daw, Lord, hanggang ganito na lang ba talaga ang buhay? Ganito na lang ba talaga ang gagawin ko? Dito na ba ako mamamatay sa ganitong sitwasyon, makasalanan gawain? At alam niyo, paglikod niyang gayon, yung addict na kanyang sinuntok 2 weeks ago, nakatutok sa kanya yung baril. Buti na lang, ay sinapian siya ng espiritu ng FPJ. Nakailag siyang gano'n. Pag baril na gano'n, nakailag daw siya. So, imagine, kung hindi siya nakailag, patay din po yung basang yung dapat. Pero pangalawang puto, kasi nakailag siya ganyan, tapos nakatalon siya, parang si FPJ tumatalon sa nakatalon siya sa pintuan ng club niya. Pero nabaril siya, tinamaan siya dito sa tagiliran. Pero hindi naman seryoso. And then nasabi niya, pag gumaling ako, gaganti ako. Pag gumaling ako, gaganti ako, papahantin ko. Tapos that time, na-approve yung visa niya papuntang Germany. At ang sabi niya, uusap ako ng tao, magbabayad ako para huntingin yung tao. Ang pakiusap namin sa kanya, kami dalawa ni ate ko, please wag mo nang ituloy ang paghunting. Kasi buti nasa Germany ka. Sigurado gagantihan mga yan. At sino gagantihan ng mga yan? Kami. Di ba? Sabi niya, hindi. Gaganti ako basta. Gaganti. And then, nung pagpunta niya doon, nakakilala siya sa Panginoon. At nalimutan na niya. Tapos kami naman, pray kami na, Lord, sana hindi nga matuloy. Alam niyo, balitaan namin, yung addict na yun sa yung kapatid niya, silang dalawa yung nagbarilan. Patay yung addict. So, na-realize namin na pagka pinagpasa Diyos mo, yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, ang Diyos ang kikilos. No? Kaya, wag ikaw ang makipaglaban. Ipagpasa Diyos mo na. Yun ang sabi nga ng Panginoon, be still. No? And know that I am God. So ngayon pong umaga, marahil may mga pakikipaglaban tayo na wala tayong control. No? Hindi mo alam kung mananalo ka o hindi. Hindi mo alam kung may kakayahan ka, may resources ka to win that battle. Mga kapatid, pag dumating kayo sa punto na yun, ang instruction ng Panginoon, be still. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Pagka nakita natin itong mga labanan internationally, hindi natin kaya, di ba? Itong ginagawa ng China, hindi natin kaya labanan ng China. But God can. Di ba?
Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na yung tama na paraan ang mangyari. Okay? So, be still. No? Ang pangalawa, ang sabi dito sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, pagka ikaw ay nangangamba, no? Pagka feeling mo ay hindi mo kakayanin yung mga ginagawa natin. Pag feeling mo mag-fail ka, sabi niya, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ito ang problema ko. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya lutasin ito. At ang sabi ng verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Pero kung mapapansin niyo, hindi niya tatanggalin yung problema. Bibigyan ka niya ng peace of God. Kasi alam niyo po ba, kaya natin hindi masolve yung problema, natataranta tayo. Hindi tayo makapag-isip ng ayos. But if God will give us peace, doon natin makikita yung instruction na sinasabi ng Panginoon sa atin na dapat mong gawin. Doon mo maririnig ang Diyos, ganito dapat mong gawin. Pagka binasa mo yung salita ng Panginoon, doon mo makikita na ito pala yung ginagawa, dapat natin gawin. Okay po? Kailangan natin ng kapayapaan. At yun ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Sa mga kaguluhang ito, mga kapatid, kung ipag-pray natin na nawa magkaroon po ng kapayapaan sa buong mundo, hindi na. Hindi yun po ang isasagot sa atin ng Panginoon. Ano yung isasagot sa atin? Yung puso natin ang magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat, pag ginawa ng Panginoon yun, maririnig natin ang boses. Magagawa natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Okay po? So, yun ang pangalawa na makita natin sign. Ang pangatlo, there will be ghastly disasters, no? Or nakakatakot, no, na mga kalamidad. Okay? Ang sabi dito sa highlighted, there will be famines and earthquakes in various places. Magkakaroon daw po ng taggutom at mga lindol sa iba-ibang lugar. I think ito po ay na-share ko na sa Kalapan at marahil dito rin. Pero ang mapapansin po natin kung i-update natin yung mga earthquakes, ay magugulat po tayo sa dami ng earthquakes, no, na atin pong nararanasan. No? Since January, ay marami na tayong nabalitaan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang famine, no po, may magkakaroon tawag dito, ang haba na po ng El Nino natin. Kaya may mga parts na po sa Pilipinas na, po, na makakaranas ng taggutom. At ayon po sa survey, na po, isa sa 10 Pilipino ay hindi nakakakain ng 3 times a day. Taggutom. Dahil sa nangyaring pandemic, dahil sa kaguluhan, at dahil sa mga corruption. Yun daw po ang nangyari sa Pilipinas. At sa buong mundo, no po, ay napakarami na rin po mga nakakaranas ng taggutom. Okay? Pero ito po ang gusto kong makita natin, itong earthquakes. Okay? Trinace ko po, tinignan ko sa internet, no? Kung gaano karami ang nararanasan nating major earthquakes every 100 years. Okay? Gaano karami? Ito po ay yung intensity 6 to intensity 9. Yung 5, medyo ano pa yun eh. Nakakaba na rin yun, pero mas nakakaba yung 6. May mga nasisira ng structures doon. 6, intensity 6 to 6, intensity 9. Okay? So, noong 1700 daw, meron lang natalang na 32 major earthquakes. Okay? Again, ang intensity niyan ay from 6 to 9. Noong 1800, merong 65. No? May 65 major earthquake.
And then, noong 1900 hanggang year 2000, merong 398 earthquakes. Again, major earthquakes ito. At from 2000 hanggang 2023, 23 years pa lang, no? Ito na yung earthquakes na naranasan natin na intensity 6 hanggang intensity 9. Ilan? 22,671. Wow! Ano yun? 23 years pa lang. Eh, pag tumabot na kaya ng 3,000, no? 2,100. Ganun na kaya karami yan. Di ba? So, ano yung ibig sabihin? Bakit parami ang earthquakes? No? Okay. Kasi, ang sabi doon, habang, teka mo lang, balikan natin itong verse na to. Sorry. Yes. Hindi ko na itay. Yan. All these are the beginnings of birth pains. Okay. So, sa mga mami dito, nakalasan nyo siguro na, yung hours before na lumabas yung baby, na may contraction, humihilab siya. At pagka malapit nang lumabas ang baby, pabilis ng pabilis at padami ng padami yung paghilab niya. So, ganun din po ang interpretation ng mga Bible scholars sa pagdami ng earthquake. Ibig sabihin, palapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So, mga kapatid, ngayon po umaga, yabang ito pong mga bagay na ito ay nakikita na natin. Itong mga tanda na ito. Ano po ang dapat natin gawin? Di po ba? Paano natin gugugulin ang buhay natin? Hindi natin alam mamayang gabi na, or bukas, or next week. Alam niyo po ba sa mga signs na nakikita natin, na yung 11 signs na nandito sa Matthew 24, halos lahat yan nakikita na. No? So, anytime pwede na dumating ang Panginoon. So, anong dapat natin gawin? No? Okay, so, tawag tayo sa dulo. Nais kong iwan sa inyong talatang ito. Ito ang talata na sinabi ng Panginoon pagkatapos niya sabihin ang mangyayari in the future. Sabi niya kay John, no? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Malapit nang dumating ang Panginoon, sabi niya. At ang sabi pa, yung mga gantimpala ko ay nasa kamay ko. At ibibigay ko ito sa lahat ng mga tao, no? Na mga sumampalataya sa akin, no? At ibibigay ko ito ayon sa kanilang ginawa dito sa lupa. Kaya mga kapatid, dalawang bagay ang gusto kong gawin natin habang iniintay natin ang salita, ang pagbabalik ng Panginoon. No? Ang una, our response, give God your 100% trust. Kung ano man ang pinagdududahan niyo pa sa Panginoon ngayon, sana iwaksin niyo na yun. Buuin niyo yung 100%. Sapagkat, pag nakita niyo itong mga tandang ito, ibig sabihin, totoo ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Totoo ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tutupad talaga siya. No? Kung yung unang pagdating ng Panginoon ay nangyari, how much more yung pangalawa? Diba? At ayon nga sa isang Bible scholar, sa kada isang prophecy ng unang pagbabalik ng Panginoon, merong 8 katapat ang second coming. So, kung yung unang pagdating, 100% dumating, nangyari, yung uling pagbabalik, 800% na mangyayari. Kasi 8 times yung verses na pangako na muling babalik ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito ang tanging tugon na dapat natin gawin. Magtiwala tayo sa Panginoon 100%.
May mga duda pa ba kayo? No? May mga pag-aalinlangan pa ba kayo? Tapusin nyo na yan. No? Sapagkat malapit ng dumating. Magtiwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. And then ang pangalawa, give our best in serving Him. No? Ibigin natin yung best natin. No? Huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik. No? Huwag na tayong magpa-easy-easy. Di ba? Huwag naman marinig sa bibig natin na pwede na yan, okay na yan. Let us give our best. No? Maglingkod na tayo sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na mag-resign na kayo sa inyong mga trabaho. No? Kundi sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, no? Whether you eat or drink, do all for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin, no? Ibigin natin yung best natin. Sapagkat sa pamagitan doon, we will glorify the Lord. No po? So, ngayong alam na natin ang mga signs, no, of the end times. Nawa ang dalawang ito, ang makita, no, sa atin ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ay, may manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay bukas para atin. Bagamat hindi sapat ang aming kaalaman at salita para ipaliwanag ito, salamat sa banal na Espiritu na nasa amin, na siyang nagpapaliwanag, siyang umuusig sa amin po mga puso. Salamat Lord dahil ipinaalam mo sa amin ang mga tandang ito. Hindi ito alam ng marami, lalo na ng mga hindi sumasampalataya sa inyo. Tulungan mo kami Panginoon na talagang saligsigin ang inyong salita, ipamuhay ito upang ang buhay namin ay maging maliwanag na patotoo sa mga taong hindi nakakilala sa inyo. Upang sa pamagitan po ng aming pamumuhay, ng aming pagsasalita, ay mabigyan ang bawat isa ng chance na magbago at manumbalik sa inyo. Sapagkat tunay po na ang inyong pagbabalik ay malapit na. Tulungan mo kami na maging handa sa inyong pagbabalik. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin ang song leader.